Protektado pa rin naman nga po mga idol ng Minnesota Timberwolves ang pang-7 pwesto sa West at may pagkakataon pa rin silang maagaw ang ika-6th seed mula sa Clippers kung maipapanalo nila ang mga susunod na laro. Meaning maiiwasan ng Timberwolves ang play-in tournament at dediretso sa playoffs. Subalit, sa kabila niyan, sa kasalukuyang performance ng team, nagmumukha nga na wala silang kakayahang makasabay at talunin ang ilang mga malalakas na contender. Maging ang kanilang sentro na si Naz Reid nawawalan na rin naman tiwala. Ayon sa pinakahuling balita, malaki nga po ang tsansa na hindi kunin ni Naz Reid ang kanyang player option sa team. Kaya inaasahan na magiging isang ganap na ito na free agent kung saan maaari siyang pumirma ng kontrata sa ibang kupunan na magbibigay sa kanya ng starting center position at mas malaking oportunidad na magkampiyon. Since nasa Minnesota pa rin si Rudy Gobert, masyado nga siyang nalilimitahan ng team since ginagamit lang naman siya bilang backup center. Kaya posibleng ito ang maging rason para umalis siya ng Timberwolves. Samantala, lingid nga sa kaalaman ng lahat dahil lamang hindi naging maganda ang performance ni Luka sa mga unang game ng Lakers, puro pambabatikos nga ang natanggap mo nila mula sa mga fans at ESPN analyst. Hindi nga daw gagana ang trio ni na LeBron, Luka at Reeves dahil lahat sila ball dominant player. Bukod dyan, hindi rin naman marunong nga daw si LeBron na maglaro ng off the ball kaya masisira nga daw ang galaw ng tatlo. And since walang tiwala ang ESPN sa bagong lineup ng Lakers, lahat nga ng mga ginawang prediction nila pumapabor sa kalaban mismo. Siyempre, kagaya na lamang ng nangyari sa game kontra sa Denver kung saan lahat ng mga ito nagsabi na ang Nuggets ang mananalo, which is hindi naman nangyari matapos dominahin dito ng Lakers si Nikola Jokic at ang buong team. Sinundan niya ng pagkatalo sa Dallas Mavericks kahapon na pinangunahan ni LeBron na nagdomina kahit naglalaro ito ng off the ball. At dahil sa napakagandang panalo, hindi napigilan ng ESPN analyst katulad ni Stephen A. Smith na humingi ng paumanhin sa Lakers dahil pinagdudahan nga nila ang kakayahan ni Coach JJ Redick na paganahin ang trio ni na Luka, LeBron at Reeves. Nakakamangha nga daw ang sistemang ginagawa nito dahil nagawa niyang paganahin at pagsamasamahin ng tatlong ito nang hindi naaapektuhan ang kanilang laro. Nagsorry rin naman ito kay LeBron dahil ngayon alam niya nang kayang-kaya pa rin talaga nilang mag-dominate ng off the ball matapos magkaroon ng magandang performance laban sa Dallas Mavericks. Sa kabilang banda, damang-dama ng Dallas Mavericks ang kawalan nila ng legit na sentro sa huling dalawang pagkatalo laban sa Golden State at Los Angeles Lakers matapos silang out-rebounded at outscored sa loob ng painted area. Maliban dyan, masyado rin namang humina at kinukulang ang opensa since tuloy-tuloy nga po ang pag-struggle na PJ Washington na wala man lang nagawa ni isa mang puntos laban sa Lakers matapos itong tumira ng 0 out of 9 at 0 out of 2 naman sa 3-point line. Dagdagan mo pa ng pagkakaroon ng dalawang turnovers. Kaya batikos ang inabot nito mula sa mga fans. May ilang mga nagsabi na nagsisimula na nga itong karamahin dahil sa ginawa nito kay Stephen Curry at sa Golden State.